Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga sumusubaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor Oji. Maging sa lahat po ng ating kapatiran sa Pentecostals of Jordan. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy po sumusuporta sa gawain ito. Nais ko po kayong batiin ng magandang araw sa umagang ito. Dito po ngayon ay mag-aaral tayo sa salita ng Panginoon sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 13 verses 1 hanggang 13. Common na common po ito, sabi nila the love chapter daw, no? Ngayon po ay pag-uusapan natin yung the characteristics of love. Ito po sinasabi ng Biblia. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umalingaw-ngaw o pumpiyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayanang maghahayag ng salita ng Diyos at tumunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napalilipat ko ang bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian, at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay may matiyaga at magandang loob, hindi naghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtatiyaga hanggang wakas. Matapos ang kakayahang maghayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayanan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Nung ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip, at nangangatiwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniiwan ko na ang asal bata. Sa kasulukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito ay nanatili, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ngayon po ay pag-uusapan natin yung tinatawag na characteristics of love. No? Hindi po ito ang definition ng love. Ito po ang characteristics of love. Because the true definition of love is the Lord God, no, Almighty. For God is love. Yun po ang sabi ng Bible. Dito po ating makikita ang characteristics ng isang tunay na pag-ibig. Sinabi nga doon na kahit pa daw meron siyang gift, no, na magsalita ng iba't ibang wika, kung wala naman siyang pag-ibig, wala itong kabuluhan sa kanya. O kahit pa magkaroon pa siya ng ipasunog niya pa yung buong katawan niya, kung hindi naman for the sake ng pag-ibig, ay wala rin itong kabuluhan. Kaya lahat po ng ating mga ginagawa, no, na hindi pala ginagawa dahil sa pag-ibig, ay walang kabuluhan lang po ito. Halimbawa, natasan tayong maging bahagi ng isang kupunan, tapos hindi naman natin binibigay yung buong puso natin doon. Wala po itong kapakipakinabang. Pero kahit hindi ko pa magaling maglaro, sumali ka sa isang kupunan, at nandoon yung buong puso mo, you have done the best that you can. Para sa'yo, panalo ka doon kahit matalo pa kayo. Ano pong ibig ko iparating? Ganito po. Sa atin pong mga ginagawa, tingnan po natin kung ito po ba'y naaayon sa wika na pag-ibig o naaayon po ba sa prinsipyo ng pagmamahal. Ang pag-ibig po kasi ay matyaga. Ang pag-ibig po ay nag-aantay yan, no? Pasensyoso. Handa itong magtiis. Yan po ang tunay na pag-ibig. At kung papansinin po natin, ang mga tao po talaga na may mataas na kaalaman o wisdom ay pwede po nating masasabi na mga taong handa ng umibig.
Yung mga taong kulang ang kaalaman, ibig sabihin po, yung may mga taong selfish pa para sa kanila, sila lang, yung understanding nila of things are just so shallow, kaya nahihirapan silang umibig. Maliban ang tao ay handang umunawa, mahihirapan po siyang umibig. No? Kaya po ang mga taong, hindi ko sinasabing, pag bubo ka, hindi ka pwedeng umibig. Wala lang po kasing bubo eh. It's just a matter of careless and careful. Ang tao, meron talaga yan sariling giftedness, or there is what we call the flash of a genius. Everyone has a genius within. Everyone is rich, no? Rich in potential and possibilities. Kaya lang po, hindi nadidigin, no? Ang iba, sinasabi nating bubo kasi wala siyang gaanong maraming alam sa general knowledge. In fact, meron pala siyang alam na hindi rin natin alam. So, ibig sabihin, lahat po tayo ay may kaalaman. So, excuse mo yung word na bubo kasi wala talagang bubo, no, at wala ding matalino. It's just a matter of being careful and careless because every one of us has a genius within at may capacity tayo. Ngayon, with regards to that, ang mga taong handa na umunawa, handa na enlarge ang kanilang pag-uunawa, ay magkakaroon ng tinatawag na wisdom. Tama po ba? At ang mga taong na may mataas na wisdom ay tinatawag natin ditong matured person. Only the matured person can really, truly love. Bakit po? Ang mga taong hindi pa matured, ang iniisip niyan sarili. Kaya nga po sa chapter 30, nabanggit din dito ang pagiging bata. Nung ako'y bata, nag-aasal bata ako. Isip ko bata. Alam mo yung anong isip ng bata? Akin. Akin yan. No, lahat ng bagay sa kanya, no? Pagbibilangan, mahihirapan ka kasi para sa kanya, siya lang muna-una, no? Personal interest. Ang mga tao na iniisip ay sarili palagi, yun ang mga taong hindi nagmamatured. Yun yung mga taong hindi tumataas ang kaunawaan. Yun yung mga tao na hindi gaano mataas ang wisdom. Kahit sabihin pa natin meron siyang genius, pero hindi niya na-dig-in yung genius niya na meron siya. Kaya po bilang isang Kristiyano, ano po ang lesson na para sa atin ito? Look at the characteristics of love here. But if you will ask me deeper on this subject, masasabi ko po na ang susi po ng pag-ibig para ang tao ay mapuno ng pag-ibig ay pagpupuspos ng banal na Espiritu Santo. Isa po yun. Pangalawa po na bahagi niyan ay kung ang tao ay nagiging matured na siya, nagkakaroon siya ng full understanding at itong full understanding na ito ay maghahatid sa kanya ng wisdom. In short, he is now ready to love. Kasi ang tao nga na hindi matured, selfish yan siya. Pero ang taong nagmamatured, hindi sa physical kasi maraming matured ang katawan pero ang isip bata pa rin, di ba? Sa physical, hindi yun magiging basehan bagkus yung pag-iisip. Matured na ba tayo sa pag-iisip? Kaya na ba nating tanggapin ang pagkakamali ng isang tao? Handa na ba tayong umunawa? Yun po ang tunay na sukatan ng tunay na pag-ibig. Sabi nga po doon, yung pag-asa, yung pananampalataya, at pag-ibig, these are the three best things, no? But the greatest of them all is what we call love. Hindi ibig sabihin na hindi na mahalaga ang pananampalataya dahil pananampalataya ay nagliligtas sa atin. Hindi rin ibig sabihin na hindi na rin importante ang pag-asa dahil tayo po ay nanatili pa rin buhay dahil umaasa pa rin tayo. Tama po ba? Pero, ang pag-ibig po sinabi itong nakakahigit sa lahat. Bakit po? Dito po tayo nabubuhay, no? Ang buhay na walang pag-ibig, tinatawag lang loveless. Malapit na po ang February 14 para sa ilan. Parang malungkot sila na wala silang love during this moment, no? Yung wala silang Valentino. Yung iba nga, nagba-Valentines na walang parents. Buti ka pa, Valentino lang, wala sa'yo, no? So, we are so happy, we are indeed so fortunate that we know this truth. So, as a Christian, always seek to live in love. No, ma-inlove tayo minsan pa. Hindi lang sa mga tao, ma-inlove tayo sa Diyos, ma-inlove tayong gumawa ng mabuti. Ibig sabihin po ng love, it is beyond the comprehension of man. It is beyond the understanding of man. It is love giving oneself without expecting any exchange or any return of what you have done. Application po. Ang gagawin po natin is show your love towards the people. Give what you can give to the world. Offer your life, give to them what you want or what you are supposed to give to them. Give them Jesus. That is the best gift you can give. And I know that you will have a better life
if you are able to love, if you know how to give what you have. Give Jesus Christ to the world. That is how or the best way to give your love. Minsan pa, ito po si OG Solitario muling magpapaalala sa araw-araw na pamumuhay, huwag kalimutan ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po.